We will start. Ayan, so lesson 6 na tayo, no? Bilis, sana on. Noong nakaraan na pumunta ako dito, lesson 4 lang ata eh. Okay, we are now in our OHB, 3 aspects of salvation. Ayan. So, lesson 6 na sa salvation series pa rin tayo. Sabi dito, due to lack of knowledge, due to lack of knowledge on God's Word, many believe that salvation can be assured only when we reach heaven. Though found in the Bible, this belief is only one of the 3 aspects of salvation. Ayan. So, kung titingnan natin, di ba, from the beginning nitong salvation series, pinakita sa atin yung heaven and hell, then Jesus is the only way, salvation can be loose or not, di ba? Last discussion yun. Ngayon, sabi nila, ang isa daw sa iniisip ng mga tao, ang salvation daw, na-assured lang yan when we reach heaven. Ibig sabihin, pag namatay ka lang, saka mo makikita yung assurance of the salvation. Pero according to the Bible, isa lamang ito sa aspeto, no, ng salvation. So ito po ang ating pag-aaralan. There are 3 aspects of salvation na makikita natin sa Biblia. Number 1, justification. Yes. Now, di ba, according to the scripture, in Romans 3:10, ang Romans 3:10 po, ang sabi doon, as it is written, there is no one righteous, not even one. Walang righteous. Kaya po huwag kayong maniniwala doon sa mga nagsasabi na ako ang appointed. Dahil wala pong ang Panginoong Hesus lamang. No one is righteous and not even one. Romans 3:10. Amen. Walang ibang righteous. No, wala. Ang Panginoong Hesus lamang ang blameless. Amen. So, ay Romans 3:23. Sabi doon, for all have sinned and fall short of the glory of God. Now, kung titingnan natin ang text na yan, for all, lahat ay nagkasala and there is a shortcoming in the glory of God. Now, kung ikaw ay makasalanan, di ba hindi naman tayo mapupunta talaga niyan dahil nga tayo ay makasalanan. Amen. Paano tayo mapupunta sa langit niyan kung tayo pinipili natin ay makasalanan? Because everybody has sinned. Lahat may kasalanan, no? Everybody has sinned and fall short for the glory of God. Now, a sinner, because of that, a sinner cannot justify himself. Mga kapatid, hindi natin pwedeng i-justify. Alam nyo, hindi natin pwedeng i-justify ang ating mga kasalanan. Usually, ito yung normal sa tao. Alam mo, nagawa ko lang naman yun kasi ganito, ganyan. We love justification. No? Pero, hindi po natin ma-justify yun. A sinner, very specific, no, cannot justify himself. The Bible says that we cannot be saved through our religious acts and good works. Kaya di ba, in Ephesians, alam ko ewan ko kung na-touch na ito, di ba sabi we have been saved through faith, by His grace, we have been saved through faith, not by our works, so that no one can boast. Amen. Amen. Hindi dahil, ito ang sinasabing justification. Alam mo, nagkasala ako, kaya mag-aalay ako ngayon. Old Testament style lang ang peg. Amen. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus, wala na po yung mga ganon. Wala nang alay-alay because inalay na ng Ama na nasa langit ang kanyang bugtong na anak. It's already end 2,000 years ago. No? Ngayon, hindi natin yun ma-justify. No? It cannot be saved through our religious acts. Ako ay magsisimba ngayon kasi kahapon nakagawa ako ng kasalanan. No? No, it cannot. And good works. Ito po, sabi dito, Apostle Paul wrote in Romans 10:24. Pwede po pakibasa to? Nababasa po ba? Sige, si Ate Nel. Romans 10? Yes po. Yan, for I can testify. Yes. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge.
since they did not know the righteousness that comes from God, and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Amen. Amen. Alam niyo po sa Tagalog, kasi trinanslate ko to sa Tagalog, maganda yung Tagalog. Sabi dito, sapagkat saksi ako na sila ay masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa mga tamang kaalaman. No? Ito yung sinasabi. I wanted to put here in Tagalog. Sabi dito, kasi para mas maintindihan natin, medyo malalim po kasi yung English, no? Romans 10, 2-4. Tama ba? 10:2-4. Ang sabi dito, ayan, sapagkat sa ngayon, hindi ko alam kung paano yung verse. Okay. Sapagkat sila pa yan. Sapagkat saksi ako, sabi ng Panginoon, sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Ito yung sinasabi kong they doing acts. No? Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Ito yung sinasabing justify nila yung kanilang pagkakasala through the work. Amen? Through their work. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ang Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ito po yung sinasabi ko kanina. Hindi natin ma-justify ang ating pagkakasala through our good works. Ang good works po, ito ay kasunod na lamang kapag tumanggap tayo sa Panginoon. When you are saved, syempre ang gusto mo may transformation. When you have transformation, then you will do good works. Amen? Alam nga naman gagawa ka pa ng masama. Di po ba? So, ang iba, sabi dito, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Because of Jesus, no, tinuturuan tayo na maging matuwid sa Diyos, nagiging matuwid sa Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Amen? So, tandaan natin, no, ng isang aspect ng salvation is gina-justify tayo to become righteous. Siyempre nga naman mga kapatid, nakalagay dito, God's justification of us is through our faith in Jesus Christ, not through effort to do good. No? Pananampalataya, 1 to 2 millimeter. Ano? Mustard seed. Righteousness is God's gift that can be received only through His Son. Amen. So, ang pagiging righteous, alam nyo, napakahirap, di ba, maging righteous? Di ba? Yung bawat battle natin araw-araw ay napakahirap. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Sabi nasa natin, no, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya, sa Panginoong Jesus, binibigyan tayo ng pagkakataon. Napakaganda, it's a God's gift that can be received only through His Son. Kaya nga po, di ba, kung naalala ninyo, may diniscuss natin na Jesus is the only way. Yun yung topic ko last time eh. Kasi siya lamang ang nagiging daan. And it's a gift for us to be righteous. Sabi dito, sige nga po, para basa itong Romans 3:22, Kuya Rob, tama po ba? Itong Romans 3:22. The righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. Amen. So, ang pagiging matuwid, amen, is through our faith. Kasi sabi ko nga, it's very difficult to be righteous. Ngayon, kung wala kang pananampalataya sa Diyos, sa Ama na kay Jesus Christ, at walang paniniwala na may Jesus Christ, how can you be righteous? Amen? Ngayon pa nga lang, nananampalataya tayo, may pananampalataya tayo, nahihirapan pa, what more na wala? No? So, it's very important. Now, sabi dito, in Romans 5:1, pakibasa nga po, Josh, Romans 5:1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Therefore, since we have been justified through faith, ang ating pananampalataya, no, is a justification na talagang you are saved by Jesus alone. Yes. That you are believing only to Jesus. Ito po yung sinasabi. Ang salvation natin, no, hindi ito dahil
na-save ka dahil pinanalangin ka ng pastor. But this is because all of Jesus. Amen. Pero ito po, na-justify iyon pag may pananampalataya ka. Hindi lang sinabi mo. Magkaiba po yung may pananampalataya sa sinabi mo lang na I have faith with Jesus, but you're not doing it in yourself. Amen? Maganda pa, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Pag ikaw ay may pananampalataya and you believe that you are being justified through faith, no? Meron kang kapayapaan at kapanatagan sa Panginoon. Sabi dito, this is the first aspect of salvation. We receive forgiveness and righteousness because we are one with Christ. Amen. Pinatawad ka nung tinanggap mo ang Panginoon, nung nagsisi ka, nung nag-repent ka. Amen? Pinatawad ka ng Lord. At ngayon, binibigyan ka ng regalo to be righteous. Wow. Amen? To be righteous. Dahil ano na? Because we are now one with Christ. Amen? We are now one with Christ. In 2 Corinthians 5:19 to 21. Sige nga po, pakihanap nga po sa inyong 2 Corinthians 5:19 to 21. Sige, kung sino na po na dyan, you can read, no problem. 19, sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. 20, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. 21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Diyos. Amen. The God reconciling the world Himself in Christ. Amen. Ang Ama na nasa langit, ni-reconcile tayo through His Son, Jesus Christ. Amen? Dahil talaga naman, ito maganda, not counting people's sin. Hindi binibilang kung anong kasalanan mo. Ikaw, Sister Nelia, dahil nga mga 20 ang kasalanan mo. Ikaw naman, Sister, dahil mabait ka, mga 10 ang kasalanan mo. He is not counting that. Amen? Pero kasi, bakit hindi siya nagbibilang? Bakit di ba? Dahil committed siya to send the message of reconciliation. And Jesus Christ is the message of reconciliation between the Father and us. Amen? So ngayon, ano nang tawag sa atin? We are Christ ambassadors. Amen. Alam niyo po, mahirap na maging Christ ambassador. That is why the Lord is, tinuturuan tayo yung reconciliation natin sa Kanya, no? That in Him, dahil sa pag-offer ng katawan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, that is a sign of reconciliation. That is also a sign that we might become the righteousness of God. No, na maging matuwid tayo sa Panginoon. Kaya dito, forgiveness, because we are one with Christ, kasi kaisa na tayo ng Panginoon. Ambassador na tayo, di ba? Pag sinabing ambassador, representative. O di ka mo, pag sinabihan ka, di ba, usually ang tanong ng mga tao, anong religion mo? Kristiyano po. Ay, totoo ba? Kristiyano yan? Ay, narinig ko nung karaan, nagmumura yan eh. Alam mo yun? Yung mga simpleng bagay na akala natin, how can you become a Christ ambassador? And all of us is called as Christ ambassador pag ikaw ay nanampalataya at naniwala sa Diyos. Kaso dapat po, mga kapatid, no? Tayo ay panghawakan natin itong 2 Corinthians 5:17. Ang sabi doon, paborito natin itong lahat. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone. Amen. The new is here. So, kaya nga may transformation na yun eh. Nakikita na unti-unti yung pagiging matuwid mo. Kung dati ikaw ay bako-bako, paliko-liko, ganito, ganyan, ngayon tinatry mo ng maging matuwid. Dahil nga the old has gone, the new has come. No? This aspect of salvation is instantaneous.
Once we accept Jesus, immediately we are forgiven. O, di ba? Saved, receive eternal life. Justified and united with God. We are saved 100% through faith. Amen? Sabi dito, instant siya. Pag tinanggap natin ang Panginoon, pero hindi po ito yung shallow na pagtanggap. Ha, mga kapatid? Dapat may faith within the innermost of you. Na talagang I have faith, I am forgiven, I am saved, I will receive the eternal life. And from that point, from that point, may pananampalataya, pagtitiwala, pagmamahal, believe in everything. It's instantaneous. So, ang justification is instantaneous kasi automatic binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak for us. Sa kasalanan natin, yung blemish ng kasalanan natin, tinakpan na yun ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ginastify na yun. Pangalawa, sanctification. Ito naman po, ang sanctification is a process of change. So kung kanina yung ginastify tayo, na-justify tayo, it's because of the blood of Jesus Christ, it's because the life of Jesus Christ, na He forgive our sins, He taught us to be righteous. Amen? Ngayon naman, sinasanctify tayo. Ang sanctification po is part of 16 fundamental truth. Ano ba yung 16 fundamental truth? Ito po ang doktrina ng Assemblies of God. Sooner or later po, as we go on with the studies, pag-aaralan din po natin ang 16 fundamental truths. So, ang sanctification, ito yung pagsasanctify. After salvation, there is a process of change. O, diba, kunwari, ngayong araw, tumanggap ka sa Panginoon, amen, dahil tumanggap ka, again, with full 100% faith, tumanggap ka. Ngayon, ito na yung proseso ng pagbabago sa buhay mo. Amen? This sanctification is a process of change that starts from within. Sa kaloob-looban mo. Sabi ng gano'n. Sanctification is not instantaneous but gradual. O yun. Kung yung justification kanina ay instant, kasi nga instantly yung tinanggap mo ang Panginoon, 100% you have faith, talagang na-save ka. Ngayon, ang kasunod nun ay yung pagbabago ng buhay mo, 180 degrees. You are starting to sanctify yourself. You are starting to change yourself. At hindi ito instant, kundi ito ay gradual. Ang iba po, on the spot, pagka tumanggap sila sa Panginoon, in the next, talagang grabe ang apoy niyan, at tuloy-tuloy. Ang iba naman, after they accepted Jesus, parang lang siyang pagong na mabagal. But it doesn't matter. As long as you change your life for the betterment of your soul. Amen? So, we are indeed saved from sin, the devil in hell, but we still need to be transformed from our wrong deeds through our thoughts and motives. Tandaan nito ha, we are indeed saved from sin. Kasi nga 2,000 years ago, sinave na tayo ng Panginoong Jesus. The devil and hell. Pero kailangan nating mag-transform from our wrong deeds. Amen. Diba? Siguro diba dun sa previous topic, yung is salvation can be lost or not. Last topic po yan. Hindi ko yan i-discuss. What I'm trying to say, kung titignan ninyo, kung naaalala niyo doon, yung verses doon, na tawag nito, yung kailangan mo pa rin i-work out, kailangan pa rin nating mag-work out doon sa ating salvation into a proper transformation. Kasi paano ka nga naman makikitaan na ikaw ay saved kung yun at yun pa rin ang pag-uugali mo. You are still along with your sin. Na talagang makasalanan ka pa rin, tumanggap naman na ako sa Lord. Tandaan natin, we are not once saved, always saved. Amen? Hindi po tayo yun. We believe na kailangan natin i-work out ang ating salvation. Yes. Yun naman talaga po ang outcome. Sa lahat, pagka tayo, di ba parang ano lang yan, binago na ako ng Lord. Pag naglumabas yan sa bibig mo, dapat literally nakikita yan na may pagbabago sa buhay mo. Amen? So, ito ay gradual na nangyari. Sabi dito, though we were saved from the power of sin, we need to forsake the work of sin. Kailangan natin tanggalin talaga sinful attitudes as a result
former evil thoughts pattern in our lives. Kumbaga, ito po yung panahon na save na tayo sa power ng kasalanan, pero kailangan nating i-work out na hindi tayo magkakasala. Amen. Ulit. Nang paulit-ulit na ulit-ulit. Amen. Sa dami nang nangyayari sa buhay natin, talagang grabe yung work ng enemy, no? Pero ito naman talaga ang gusto ng Panginoon. Sabi dito, we have been delivered from Egypt, but we need to forsake the ungodly practices of Egypt. No? Ito yung moment na kung saan tinanggal ng Panginoon ang mga Israelites from the slavery of Egypt. No, through Moses. So, lumabas na sila sa Egypt. Kaso, dahil kaya sila tumagal. I think, I'm not mistaken, 40 years. Napaikot-ikot lamang sila. Bakit? Dahil paulit-ulit nadadala pa rin ng mga Israelites na to yung kanilang pagkakasala. Sabi ng Panginoon, I already take you out from the land of Egypt. No, kung tutuusin, kung titingnan natin parang yung place na yon, no, yung wilderness, makakalabas naman talaga sila kaagad. Kaso nga paulit-ulit, and that is we need to work out. Wag nating ulit-ulitin, no? Wag nating ulit-ulitin. Sabi nila, but we need to forsake. Kailangan nating i-forsake, kailangan na nating tanggalin the ungodly practices. O pag sinabi natin ungodly, ito yung mga kasalanan na ginagawa natin. This second aspect is the full attainment of our salvation. Tama naman, no? Kasi nga, when you believe that you are saved, when you have faith and accepted Jesus as a Lord and Savior, amen, ito na po yung ang sanctification, yung pagbabago ng ating buhay, yung transformation ng ating buhay, ito na po yung, kumbaga ito na yung award ng pagiging saved natin, yung pagbabago natin. Amen? In Philippians 2:12 says, continue to work out your salvation with fear and trembling. May takot, at ano nga ba yung trembling? Yung parang nanginginig. Yun. Continue to work this. There is a need to grow and mature in our faith. Hindi po tayo stagnant. Tandaan natin yan. Ang mga Kristiyano, hindi po yung dapat stagnant. Amen. Kundi dapat tayo ay with fear and trembling, we need to work out our salvation. Yes. Kasi sabi ko nga, hindi tayo once saved, always saved. Every day is a challenge, but every day also is a chance. It's an opportunity for us to do seriously with fear and trembling na kailangan kong sumunod. I need to obey Jesus Christ because I already accepted Him. At kailangan sa buhay ko may makitang pagbabago. Sa buhay ko maging matuwid. Ayun, that's the right term. Maging matuwid. Yun ang goal natin. Every day, kahit mahirap, nakakasala, talagang nandiyan lumiliis pa rin tayo, pero pipiliin pa rin natin yung matuwid na daan. Dapat po ang Kristiyano hindi kibiil. Ano nga yung kay Bel, Pastor? Alam ko yan eh. Narinig ko yan eh. Maraming Kristiyano kasi kibiil na yan eh. Oo, sabi mo nga Pastor, pero mga ilang beses ko na yung narinig. Binyag living. Ay, tama. Correct. Correct. Sabi ko, kasal binyag living. Alam mo, may naalala ako dyan. Kasi yung turing ko, pero matagal na siyang patay. Hindi pa kami ng Kristiyano. Ang sabi niya talaga, papasok lang daw siya sa simbahan. Kasi Katoliko po kami na that time. Sabi niya, papasok lang daw siya sa simbahan pag ikakasal siya, pag bibinyagan yung mga anak niya, at pag ililibing na siya. Pero sa totoo lang po, parang ganun nga siya. Bata pa ako nun eh. Kasi alam niyo kung bakit ayaw niya nagsisimba? Dahil iba yung nakikita niya sa simbahan. Diba? Now, ito yung tinuturo sa atin. Dahil nga tinanggap mo na tayo, Kristiyano, dapat iba yung kakakita sa atin. Yes. Hindi yung kinakakitaan tayo na kaya ayaw, nagiging ano tayo nun, stumbling block. Ito yung tinatawag na stumbling block, yung kanina kung naalala nyo. Ikaw yung nagiging reason kung bakit yung kapatid na katabi mo hindi na nagsimba. Amen? No. That is not our. Amen? That is not us. No, ayan, si ate nagsabi niya, opo, totoo yun. Nangyari din yan sa akin kasi. Oh, nangyari kay ate, oh. Ayan, nagtitest ka yun. Ayoko na magsimba ng, ayoko na magsimba ng Katoliko dahil, alam mo yung sa harapan mo, yung nakikinig ka ng Preaching. Yes. Sermon. Oo, sermon ng pare. Tapos, parang gusto ko lang matulog. I feel you. Kaya totoo. Tapos, basta yun. I understand. Gusto ko na lang
sa radyo or makinig sa TV, meron kang nagagawang kasalanan ba? Makabukas ka pa dun sa testimony ng pare. Correct. I understand. So, totoo yun, no? Yan ang tinatawag na you are causing a stumbling block by your other people. Kaya po, very important yung sanctification. Kasi, na-justify ka, sinave ka ng Panginoon, pero dapat may pagbabago. Yes. Kung dati nagchichismis ka, ngayon hindi ka na magchichismis. Kung magchichismis ka man, ito ang tinatawag na holy marites. Amen. Yung imamarites mo na yung salita ng Diyos. Yes. Diba nung nag-resurrect ang Panginoon, tapos I think si Martha and Mary, something like that. Diba, chismis na nawala doon sa tomb. Dapat ganun lang sasabihin ang Panginoong Jesus. Nabuhay namang muli dahil sa kasalanan natin. Amen. Hindi na yung gossiping na tawag nito na pangutya or pag-downgrade sa ibang tao, no? Kaya nga tinatawag na sanctified. May pagbabago na. Kaya, bawa dati nagdadrive ka, laging mainitin yung ulo mo. Pero ngayon, chill ka na, kahit okay, insert, no problem. Mag-insert ka, sasabihin ng katabi mo, ano nangyayari sa'yo? Di ba laging mainit yung ulo mo? Kasi po, Kristiyano na ako. They can see something different there. You are starting to sanctify gradually yourself. Again, itong pagbabago ay hindi siya on the spot. Kasi kung on the spot, hindi po yan kapanipaniwala. Amen? Step by step. Hindi kukunin ka na ni Lord. Pero hindi naman, no? So, step one. Okay, ito ang kailangan ko ng baguhin. Yung aking pagsasalita ng hindi maganda, pagmumura. Naka-1 linggo ka ngayon. Praise the Lord. Nagmumura. Nakasurvive. Nakasurvive ka ngayon. Hanggang hindi mo namamalayan, habit mo na talagang hindi ka na magmura. The next, sunod ko naman babaguhin, o pwede naman yung pagsabay-sabayin, hindi na ako matutokso sa TV. Magbabasa na ako muna bago ko mag-Netflix. Manunood, or makikinig muna ako sa salita ng Diyos, magbabasa ako ng 30 minutes. Ngayon, 5 minutes ka muna ginawa, antok na antok ka eh. Pero sige lang, yung 5 mo magiging 15, magiging 20, magiging 30. Hanggang ayaw mo na lang, gusto mo na lang magbasa. Hindi ka na tuloy lumalabas. Lumabas ka din naman, hindi naman sinabi ng Lord na huwag kang lalabas. Amen? So, step by step. But that is part of aspect of salvation. Dapat pag ikaw ay sinabi mong saved, you are justified by your faith, you are justified through your faith, you are sanctified. Kailangan ng pagbabago. At ang pangatlo po, ito huli, ayan, number 3 na tayo, glorification. Ito yung hinihintay nating lahat. Amen? The third aspect of salvation is the glorification of corruptible bodies. No? In 1 Corinthians 15, 1-51, verses 51 to 55, sabi doon, sige nga po, sino magbabasa? Patapos na rin po tayo. 1 Corinthians 15, 51 to 55. Nandiyan na po. 1 Corinthians 15, 51 to 55. Kung sinong nandyan, please read. Basahin na po. Sige, go. Verse 51. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a flash, in the twinkling of an eye. Yes. At the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable. And you will be changed. Verse 53. For the perishable must clothe itself with imperishable, and the mortal with immortality. Verse 54. When the perishable has been clothed with the imperishable, the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Amen. The third aspect of salvation is the glorification. Ito na po yung ating corruptible bodies, no?
Naniniwala tayo na babalik ang Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ito yung lagi nating narinig, bata pa ako, magugunaw ang mundo. Diba? No? But naniniwala tayo na babalik. At sabi dito sa scripture na binasa natin, in a twinkling of an eye. Amen. Ito yung tinatawag nating rapture, yung ating gusto natin. Ito na yung tinatawag na glorified body. Ito na yung panahon na tayo ay sasama sa Panginoon. Yes. Mag-meet tayo above, in the air. In the long run po, no? In the 16 fundamental truths, the blessed hope is part of that, the millennial reign in everything. Thorough discussion po ay naandun sa ating 16 fundamental truths para alam natin kung ano pinaniniwalaan natin bilang Assemblies of God. Now, ito po yung moment na in a twinkling of an eye, sabi doon, di ba? At the last trumpet. At yung trumpet na yun, maririnig yun, no? The dead will be raised imperishable. Ito po yung, di ba? Our body, itong physical na body dating ito, ay magiging abo. No? But our spirit, amen, that is the glorified body, imperishable. Kasama ng Panginoon. At yun ang gusto natin. Sino ba ayaw nun? Okay, kung yung ayaw, pwede na pong lumabas, wala kayong pananghalian. May threaten eh. Yun yung sinasabi nating glorification. Ito na yung araw na hinihintay ng lahat. May imagine ko nga eh, blessed hope for the rapture. Naririnig na siguro nyo yan, no? Yung, kasi kahit buhay ka, ewan ko kung napanood nyo na yung Left Behind. Ayan, it's a movie. Actually, hindi ko pa siya natapos. Pero it's a movie that show kung paano nangyayari yung pagra-rapture, yung, alam mo, ito buhay tayo, tapos biglang nag-rapture, yung mga damit na lang natin ang naiwanan, and tayo ay umakyat na sa langit, amen, tapos tatagpuin tayo ng Panginoon above the sky, you know, together. Alam mo yung ganung imagination, no? In a twinkle of an eye, sabi nun, the dead will be raised imperishable, yung mga namatay, no? Their glorified bodies, ito po yung ating spirit, no? Sino bang ayaw pumunta sa langit? Imagine niyo na lang kung ano mangyayari sa hell. Di ba yung unang lesson niyo sa Salvation series, comparison between hell and heaven. Hell is with gnashing of teeth, 700 degrees sulfur. While in heaven, there's no tears. There's all rejoicing, singing, and everything. Worshiping. No? So, sabi doon, ito na yung moment that death has been swallowed up in victory. Wow. Amen? Ito na yung, oh Lord, thank you because I'm with you. Walang kamatayan kasi sa hell, doon din naman sa hell, kaya ang kamatayan yung death yun. Yung, ano yun, walang hanggang kamatayan. No, kung sa langit, eternal life ang tawag natin, dito naman sa hell, eternal death. No? So, this happens when Jesus Christ come back to take all those who belong to Him. Now, gusto natin na ma-belong to Him. Yes. Amen? This is written by Apostle Paul in Philippians 3:20 to 21, but our citizenship is in heaven. Wow. So, ano pong citizenship natin, Pilipino? No. Ang citizenship ko po is in heaven. Yes. Amen? O, may bago na kayong sasagot ngayon pag dinumusta kayo kung anong citizenship natin. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enable Him to bring everything under His control will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Sabi dito, in His second coming, Christ will only take those who belong to them, to Him, whether they are already dead or still living. So can you imagine, no? Na talagang dadalhin tayo yung sarili natin. Lahat tayo dito, ayaw nating may maiwanan. No po, ayaw nating may maiwanan. Kaya ipapasok ko ulit, kahit hindi ito yan nasa tabi yan, ipapasok ko ulit kung gaano kahalaga ang salvation. Yes. Kung gaano kailangang makinig yung ibang tao sa salita ng Diyos na may salvation. Hindi tayo nagre-reincarnate. No, ang ibang mga they believe in Hindu and everything, they believe in reincarnation. Na yung espiritu ko mapupunta dun sa daga. At saka dun sa yes, that is the belief of other people. No, pero tayo, our body, our soul will go to heaven, no? Sabi dito, pero ang dadalhin lang ng Panginoon ay yung belong sa Kanya.
Kaya mga kapatid, no, nandito na tayo sa point ng buhay natin na the Lord is, we already saved. Naniniwala tayo dyan. We are already justified by our faith. Pero sa panahon na ito, we are work in progress. Ito ang tinatawag ng WIP. Work in progress tayo, nagsasanctify tayo, pinipili pa rin natin yung matuwid na daan. So that one day, mga kapatid, we will have a glorified body. Amen? Sabi dito, for the Lord, ayan, tapos na po tayo. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Sabi ng 1 Thessalonians. No? Ito yung mga namatay, yung mga namatay na, yun muna ang mauuna, and then we, rapture, no? Those who are justified by Christ must remain pure in order to go with Christ when He returns. Ito po yung sinasabi ko kanina. No? Na kailangan mag-remain tayo na pure, obeying, following, for without righteousness, no one can see God. Tandaan natin yan. For without righteousness, no one can see God. No, Hebrews 14:12. Hindi ko ito nasulat. Hebrews 14:12. Ano bang sinasabi noon? Sa Hebrews 14:12, pakibasa nga po. Tapos na tayo. 12:30 tapos tayo. Hebrews 14:12. Ipin natin dito. Sino na po nandyan? Wala po atong 40. Wala po. Hanggang 30. Oo nga no, may typo to. Parang katulad nung nabasa namin ni ba Josh? Ayan, at ito, Hebrews 12:14. Make every offer to live in peace, everyone, and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Ayan, nakalagay yan. Hebrews 12:14, nagkamali po, nagka-typo. Make every effort. Ito yung sinasabi. Mag-e-effort pa rin tayo, mga kapatid. No? And choose to become holy every day kahit mahirap. Kasi without holiness, no one can see Christ. O ito po, hindi po ito galing sa bibig ko. Ito po ay galing sa Biblia. No? Galing sa Biblia. Now, lastly, 1 John 3:23, exhorts God's children, we are waiting for Christ's second coming. Pakibasa nga po ito. 1 John 3:2-3. Pakinggan natin si Pastor Jones. 1 John 3:3. Yes po. Dear friends, now we are children of God, and what will we have not yet been known. But we know that when we appear, we shall be like Him. Hallelujah. For we shall see Him as He is. Everyone who has his hope in Him purify himself just as He is pure. Amen. This is a very good promise, no? But we know that when He appears, we shall be like Him. Kaya nga po, ang goal talaga ng bawat Kristiyano is to be Christ-like. Because what we are Christ ambassadors. Amen? Pag ikaw ay may hope in Him, purifies Himself just as He is pure. Napaka-pure po. Kaya hindi ko naman po sinasabi na dahil pure siya, walang katulad ang Panginoong Hesus. Pero, binibigyan tayo ng panahon at pagkakataon para maging matuwid, para maging pure like Him. Amen? Maging pure like Him. Sabi nito, dear friends, yes, we are now God's children, but we can fully imagine everything that will take place when He comes. Hindi talaga natin maaaro, but Jesus Christ has promised that we will be like Him, and we will see Him as He really is. Those who have this hope must keep themselves pure just as Christ is pure. Alam niyo po, we are so napaka-blessed nating lahat, no? Yes. Dahil alam natin that we are saved. Alam natin na inuunti tayo ng Panginoon na binabago or nagdi-desire tayo na mabago yung sarili natin para sa Panginoon. Dahil may pinanghahawakan tayong pangako that sooner or later we will be with Him. Amen. Amen. Now, kailangan po natin na
maranasan din ng iba itong mga ito. No? Sabi nga, huwag nating sarilinin. No? Ibahagi din natin. Ibahagi din natin. So, ayan, sige po, may tanong po ba? May tanong po ba? May tanong? O nagugutom na ba kayo? May tanong daw. Sige. Di ba nabanggit niyo po kanina yung mga patay po parang... Yes. Ano po yung mga naunang namatay? As long as they believe in Christ, amen, nakatanggap sila sa Panginoon. Actually, we already discussed it. In the salvation, na-discuss natin. Saan po sila nag-i-stay? Ano yun? Just, saan sila nag-i-stay? di ba after po nila namatay? Kasi, After silang namatay, saan sila nag-i-stay? kasi sa Catholic po, In purgatorio, but we don't believe in purgatory. No? We don't believe in purgatory. This is what we call, there is an Abraham bosom. Yes. Amen. There is an Abraham bosom, but there's no purgatory. Amen. Ito yung sinasabing Abraham bosom. In the later on po, makikita natin yan. Gusto ko ma-surprise tayo. But yes, there is an Abraham bosom where there's a lying there. No? Ito ang tinatawag na Abraham bosom. Makikita po natin yun sa Biblia. In our next, in our next, I think hindi pa dito, pero matatouch po yan. Pero remember, there is no purgatory. Yes. There is only heaven and hell. Amen. So pag yun ay naandun sa Abraham bosom, he is in good hand. Amen, he is in good hand. About lang po, Pastor, sa rapture. Yung mga nakakilala lang po ba kay Lord ang o pati rin po? Yes, kaya di ba sabi nga, ito kung titingnan natin, if we are saved, ito tingnan niyo ang second question. If we are saved, that means the first aspect, which is justification. Kasi we have been saved through our faith, di ba? Sabi natin. Pero wala kang transformation. Sa tingin mo kaya, can we be with Jesus Christ when He comes? Ang sagot po doon is no. Because very clear yung sabi kanina, make every effort. Dapat kilala mo ang Panginoon. Dapat nakatanggap ka sa Panginoon para maisama ka niya. Without holiness, no one will see the Lord. Kung hindi ka nakakakilala sa Diyos, at kung ikaw ay hindi talaga, wala ka doon sa point of view ng buhay mo na magbago, na kahit kinalaw, you don't want to be righteous, you don't want to be holy, you don't want to leave the sin. Kasi ang pinag-uusapan dito, kasalanan. Diba? Ang sabi ng Panginoon is very clear, without holiness, no one will see the Lord. No? So, kailangan talaga na makakilala sa Panginoon. Amen? Na makakilala sa Panginoon. Diba? So, ito ang tanong, mga kapatid. And I want you to answer this within yourself. Are you preparing yourself for the coming of Christ? Naghahanda ba tayo? And in what way? Tandaan natin, our good work, diba? Kadugtong na lang yon. Pero ano ba yung ginagawa natin in order for us, to be prepared in the coming of Christ? Ito po yung relationship natin sa Panginoon. Yung continuous cultivating our relationship with God. Kasi pag ikaw ay patuloy na kinocultivate mo yung sarili mo, patuloy mong lumalalim, pinapalalim mo yung relasyon at ugnayan mo sa Panginoon, sinasabi ko sa inyo, yun ang mga pagbabago yun ang babago sa buhay mo. Dahil alam mo, may pinanghahawakan ka ng pangako. May pinanghahawakan kang mga do's and don'ts. Diba? May mga pinanghahawakan ka na. And that will, the work will follow. Kaya hindi po pwede na, inanda ko na yung sarili ko, marami na akong donation sa simbahan. No, mga kapatid. Amen? It's yourself. Prepare yourself by nurturing yourself to God. Your time, your moment, your prayer. Sabi, di ba? Work out. Di ba nabasa natin kanina? Very clear yun, ha? Work out your salvation. That means we need to work out to be righteous every day. Kung bakit naandun yung pag-try. Kasi nakasama naman natin ang banal na espiritu sa bawat ginagawa natin, eh. Temptation is there. No? Sin will be there. But it's up to us kung kakagat tayo dun sa temptation na ginagawa ng kaaway.
Nasa sa atin yung kung kakagat tayo dun sa mansanas. Sa mga mansanas eh. Hindi. Ang ibig ko bang sabihin, kung talagang magpapatempt tayo. But since you are working out your salvation, you are working out to become holy, kasi gusto mong makasama ang Panginoon, you want to see the Lord. That time, kung kailan man yan, then, ngayon pa lang, umpisahan na natin na lalo nating hanapin ang Panginoon. Seek first the kingdom of God and His righteousness. No? And all the things will be added unto you. Amen. So may tanong pa po ba? Kasi feeling ko nagugutom na kayo. Nararamdaman ko kasi ako din nararamdaman. Amen. So wala na po? Sige, kung wala na, itatanong nyo na lang kay Pastor Jane at Pastora Jane at Pastor Roy next week. Okay? Mag-chat lang kayo sa group chat natin. Oo! Mag-chat lang kayo sa kanila dahil yun naman kaya may group chat kasi kung may tanong. Alam niyo po, minsan mas maganda din yung may tanong. Kasi pagka wala kang tanong, pero wala namang problema kung talagang, minsan kasi may mga doubt din tayo. Ako minsan ganun din, paano kaya yung mga lola ko, hindi na ata makakalaman kasi hindi pa naman sila nakakilala ng mga panahon na yun eh. Yung mga ganung bagay. No? So there's no harm in questioning. Tapos kung hindi naman kayang sagutin, pwede naman yung pagpaliban. Ano po, sa susunod. So, sige po, kung wala na, wala na ba? Okay, kung wala na, may invite natin si Pastor Noy, may announcement pa ata. May announcement ka pa, Paz?